Ayan, at pag-usapan naman po natin itong Executive Secretary ni Bangag na kung saan ay naghihingalo na nga ito sa katandaan, gago pa rin. Imagine nyo, para lang malaman nyo mga kaibigan, baka hindi pa ninyo alam, si President Duterte po ang nag-appoint sa kanya na maging Supreme Court Justice. Ito pong bangag na Bersamin na ito na huklubang matanda na sabi ko nga naghihingalo na gago pa rin. Imagine niyo yun. At katanda-tanda na, sa halip na gumawa na lang ng tama, gumawa na lang ng kaiga-igaya sa mga tao, puro kagaguhan pa rin ang nalalaman nito. Kaya sabi ko nga rito, wala na kayong mapili na matino dito sa gobyernong ito. Maging itong mga cabinet secretary ni Bangag ay mga bangag na rin. Di lalo naman yung siga doon. Ayun ang talagang sobrang panay yun. Sobrang sira na talaga ang tuktok doon. Wala nang maisasalba, kumbaga. At ito nga ngayon, itong bullshit na Bersamin na ito, sabi ko mamatay na lang, naghihingalo na nga sa katandaan, ay tarantado pa rin. Anyway, bago po natin na ipagpatuloy ang topic na yan ay siyempre, seryoso ko pong ipinapaabot ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana manawari ay mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, mailayo kayo sa lahat ng uri ng sakit at anumang mabibigat na problema sa buhay. Bagkus, ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Yan naman po lagi yung inyong naririnig sa akin at yun naman po lagi ang aking pinagdarasal. Yan po yung wala po yan dito sa mga bugok ng mga vlogger. Wala po yan. Hindi basta ang mahalaga po sa kanila, basta mag-content sila ng kung ano-anong mga content nila na pagmumura kay Maharlika, wala silang pakialam. Banggitin man lang nila na sana ay huwag kayong magka-problema, huwag kayong magkasakit. Wala akong naririnig dito sa mga animal na ito, na mga bugok na mga vlogger na ito na walang ginawa kundi gamitin si President Duterte. Isa na po dyan itong nakalawit na labi nitong si Banat Bay nito na parang labi ng kabayo. Pinapanood din niyo yan. At hindi kayo nadiri dyan. Bumaliktad na, parang binaliktad na parang binaliktad na ano to, bayag ng baka yung labi niyan. Nakakadiri. Aywan ko kung bakit nasisikmura ninyo na panoorin. Niwala man lang. May nasabi ba sa inyo na, oy, mag-ingat kayo mga subscriber ko, ha? At sana hindi kayo magkaroon ng problema. Meron ba kayong narinig dyan sa mga animal na yan? Wala. Si Bira na lang po ang nagdarasal para sa inyong lahat ng mga subscriber ko. Yan po ang maliwanag. Kaya po yung pang hindi pa po nakapag-subscribe, kung gusto nyo pong gumanda, gumwapo at higit tumalino, subscribe po. Pindot na po ang subscribe, pindot na po ang notification bell, pindot ang all, pindot yung bunbunan ni Senador de la Rosa. Yun na. Mag-aantay na lang kayo ng resulta na mabago yung mga mukha ninyo. Hindi yung ganitong pagmumukha ni Banat Bay ang mananatili sa inyo. Ayan yan. Tingnan nyo itong mga subscriber ko. Walang kanyan, walang kaduda-duda ang tatalino nitong mga subscriber ko. Yan bang mga subscriber ni Banat Bay, subscriber nitong mga diputa ng mga alputira at mga puta ng mga ulikba at saka mga ako na ito? Yung mga bakla dyan na sasot na yan? Ha? At saka yan si Krisit na yan, na butanding. Ha?
Tingnan nyo, nabago ba ang mukha ninyo? Lalo pa kayong papangit ng papangit hanggat pinapanood ninyo yung mga pangit at mga nakalawit na labi ng mga vlogger na yan. Yan ang pakatandaan ninyo. Tanging si Birana lang ang may kapangyarihan na mabago yung mga pagmumukha ninyo. Sige nga, magturo nga kayo ng kasing edad ko kung ganito ang itsura. 176 years old ko na. Walang halong ba kanyan kagaguhan yan. Saan kayo nakakita? Kung may makita kayo na 176 years old na kagaya ko, ibibigay ko sa inyo yung kalahati nung doon sa isang area na nandoon yung kamuting dilaw. Seryoso ako. O, tingnan nyo. Yun ang hamon ko sa inyo. Tandaan ninyo, habang pinapanood ninyo, habang tinatangkilik nyo, habang nakapalo kayo dyan sa mga demonyong mga vlogger na ito, mamalasin kayo. Mamalasin kayo. Yan ang isaksak ninyo maging sa bunbunan ni Senador De La Rosa. Pag hindi nagkatotoo itong sinasabi ko sa inyo, tingnan nyo, itong mga subscriber ko, wala nang mahihirap sa kanila. Wala nang naghihirap sa kanila. Yung dating mga mahihirap ngayon nakakaangat na sa buhay, saan pupunta yan? Gagaya lang din sila sa akin na sinimulan ko yung pagiging patay gutom at hampas lupa ko, pero itong ako ngayon. Oh. Diyan may mapapala kayo dyan sa mga vlogger na yan, na ang papangit na, ang babantot pa. Oh. So, si Mayor Joseph, sige, balikan na natin itong gagong Bersamin na ito. Alam nyo mga kaibigan, may sinabi na naman siya na ito raw si Bato De La Rosa ay kung nagawa raw nila na ipadala sa dahig itong si President Duterte, gawin din daw nila dito kay De La Rosa. Iyan na po yung kwan. Sa totoo lang siya, Senador, sabagay, nangyari na lahat. Hindi, wala na tayong sisisihin dito. Wala na. Pero, sayang nga lang at nasa position kayo, hindi nyo pa pinagpapatay itong mga kwan na ito. Itong mga ganitong klaseng tao. Sinimulan nyo na rin lang ang drug war dati. Sana inuubos nyo na lahat ng mga addict dati. Ngayon, tingnan nyo. Sila ngayon ang puperwisyo sa inyo. Sabi ko nga po, nangyari na't lahat. Doon po sa susunod, na kung sino man ang mapupunta sa mga ganyang posisyon, wag na kayong magtitira pa ng kahit na sinong adik. Dahil yan ang magpapahamak sa inyo. Tandaan ninyo itong sinasabi ko. Kasi ganito lang yun eh. Kung itong mga adik na ito, kung ito ay pinatulan nila si Jonathan Morales na nagsasabi na itong Marcos na ito ay isang adik, Maricel Soriano na yan, lahat yan mga yan, ang dami palang mga adik na hindi nyo na kukuan. Bakit hindi nyo pinagpapatayan noon pa? Iyan ang pagkakamali natin, Senador De La Rosa. Ganon pa man, wala na tayong magagawa dyan, kundi ipagdasal na sana yung susunod na administration at susunod pa na mga hahawak sa mga ganyang posisyon, ipagdasal ninyo at itry ninyo, impluwensyahan yung mga yan na wala silang ititira kahit anino nitong mga adik na ito. Lahat yan dapat sunugin, lahat ng sunugin yan. Ganun lang din naman pala mangyayari.
At least kung yan ang ginawa ninyo, hero kayo sa pananaw ng bawat Pilipino. Tingnan nyo itong Bersamin na ito. Isa rin yatang ito eh. Isa rin yatang higop itong matandang ito eh. Kaya sabi ko nga po, ay ang tanda-tanda na, naghihingalo na nga. Gago pa rin. Di ba? Kaya sabi ko nga, Lord, sa darating na administration, huwag sana nilang maisipan na i-appoint ako sa kahit na anong posisyon basta yung may hawak ako ng mga pulis. Mapa-DILG yan or kahit na ano dyan. Basta may hawak lang akong posisyon. Dahil dito, sinasabi ko sa inyo, ito mga kaibigan, pakatandaan nyo na itong bibitawan kong salitang ito. I-save nyo na itong bidyong ito. Dahil baka darating ang panahon, nandyan ako sa posisyon na sinasabi ko. Kaya dapat na i-save ninyo ito para mayroon kayong basihan pag nandyan na ako. Ito ang iiwanan kong salita sa inyo. Lahat ng ito, mga putang inang nagpapahirap sa bayan ko, nagpapahirap sa mga kababayan ko, na patuloy na napakaraming mga kababayan ko ang walang nang masaing, patuloy ang kagutuman. Lahat ng mga nagpapahirap dito sa mga ito, lilipulin ko. Hindi ko lamang basta lilipulin itong mga ito. Maging kaluluwa nitong mga ito, susunugin ko. Hindi ko na paabutin kay Satanas yan. Dito pa lang, kay Birana pa lang, tutudasin ko na itong mga ito. O ngayon, Mr. Bato de la Rosa, yan ang mangyayari ngayon. Iniwasan nyo itong mga taong ito. Nagbigay kayo ng respeto sa mga animal na ito ngayon. Binastos kayo. Hindi lamang pambabastos yung ginawa kay President Duterte, maging sa inyo. Dahil ikaw na ang isusunod ni Bersamin na palili pa rin sa Netherlands. Sana may makapanood sa akin na empleyado ng Midas Hotel. Kasi dyan natutulog, dyan ang ina-accommodate yung mga taga-ICC. Sana mapanood ito ng mga empleyado ng Midas Hotel dyan. Na ito ay pag-aari ni Saldico, itong Midas Hotel na yan. Dyan nag-i-stay ang mga ICC na yan. Kung maaari sana, itawag nyo sa akin. Sabihin nyo lang sa akin na nandyan yung mga taga-ICC. Kahit na nandito ako sa Mindoro, pupuntahan ko yung mga animal na mga ICC na gigilitan ko ng liig yan, mga yan. Lahat yan. Gigilitan ko. Nakakapi ka na kayong mga hayop kayo. Sobra na ang pagpapahirap ninyo dito sa taong bayan. Sobra na ang kademonyuhan ninyo. Kagaya rin itong rekto na ito, na animal na ito, na gustong ipataw ng 20%, patawa ng 20% ang mga depositor sa bangko. Napakaulol mo. Buisit ka. Ayan po, at bago magtuloy-tuloy yung pagkulo ng dugo ko, at medyo palalamigin natin ng kaunti, ay hayaan nyo munang ipanood ko sa inyo kung bakit itong matandang naghihingalo na ito na si Bersamin, mamamatay na lang sa katandaan, demonyo at gago pa rin. Panoorin nyo lang. Para sabihin nyo naman na kaya naman pala nang gagalait ito si Mr. Birana dahil may basihan naman pala. At
para na rin kahit pa paano ay kumalma-kalma yung pagkulo ng dugo ko. Ito muna ang panoorin nyo. Baka ngayon, since tumataas ang trust rating ni Pangulong Marcos ayon sa SWS, baka naniniwala na siya. Anyway, Marami talagang marami talagang unbelievable na sinasabi yung mga tao. nga ang hirap minsan sa kanila, pag sila ay hindi pabor sa kanila, propaganda. Pag pabor sa kanila, totoo. Tayo hindi ganyan Kaya pinuri natin si Pangulong Marcos at saka si Jesus Cudero, Jesus Speaker, sinabi tumaas daw ang rating. Diba? Ito ang unbelievable naman na sinabi. Ito talaga, hindi ko maarap ano nangyayari na rito sa ating mga opisyal. Yan. Si Executive Secretary Bersamin. Yan na. Ako rito, naging Chief Justice para naman ito. Kita mo ba naman, sinabi niya, ngayon lang, kung sasabihin daw ng ICC na arestuhin si Senator Bato de la Rosa dahil sa mga supposedly mga war crimes ay gagawin daw ng Pilipinas at tatratuhin siya, he would receive a treatment similar to what we did to Duterte. See? Hindi naman natuto itong mga tao ito. Kita nyo na nangyari sa inyo nung inaresto nyo si Pangulong Duterte. Akala nyo, nakapuntos kayo ron. Alam nyo, si President Duterte, ang tingin noon ng mga karamihan ng Pilipino. Let's be candid. These people na nasa administrasyon ngayon, including President Marcos, will never be loved the same way na minahal si Pangulong Duterte. Correct. Kaya naman, ang nangyari, nagkaroon na nga ng Duterte Park sa Netherlands, saan kayo nakakita ng tao inaresto for supposed crimes against humanity. Ang crimes against humanity yan, sina Milosevic. Nung inaresto yan, tuwan-tuwa yung mga tao sa kanilang bansa na inaresto. Eto, inaresto nyo, kita nyo, patay ang rally sa Netherlands. Nagkaroon na nga ng Duterte Park, naka-standby yung mga tao ron para nagbibigil na nagpapakita ng suporta. Walang inarestong ganyan na dating Pangulo ng isang bansa na inakusahan ng so-called crimes against humanity na ganyan pinakita ng mga taong bayan niya, sarili niyang taong bayan ang suporta. Yes. Kita mo, nangyari sa inyo. Ngayon, gagawin niyo na naman. Anong gusto niyo mangyari? Unelected senator. Number 3 ba? Si Bato. Number 1 si Bongo, di ba? Elected by millions of Filipinos. Papa-aresto niyo na naman. Dadalhin niyo na naman sa Hague. Baka sa Hague kayong pulitin. Sa Hague. Pagdating ng 2020, ano ba naman? Hindi ko talaga maintindihan. Di ba supposedly matatalino itong mga tao ito? Yan. Baka nag-expired na. Yan. Expire na. Nakita nyo na yung epekto Ano bang definition ng insanity? Doing the same thing over and over again and expecting a different result. Halimbawa ito. Ito, hinagis ko doon sa pader. Itong count na to. Nabasa. Di dapat natuto na ako. Yes. Okay, may diferensya ako. Kukuha na naman ako ng isang cup yan sa'yo. Kukunin ko. Hahagis ko na naman doon. Titignan ko. Ito kaya yung mababasa ko, hindi. Siyempre, mababasa. Opo. Oo. Di ba? Hindi na mababalik. Nabasa. Kuha na naman ako. Baso naman. Hampas ko ulit sa pader. Try mo ulit. Baka this time hindi mabasa. Di ba? May diferensya yung taong gano'n. May diferensya. Pangalawa, for a former Chief Justice to say that, sorry kaibigan ko tong si Chief Justice Bersamin at yung pamilya niya, pero hindi na talaga ako makatiis dito sa mga ganito. Kita mo naman ang sabi niya, Bobo! hindi naging Chief Justice Yan Eto daw, kasi bagamat tayo daw ay umatras na sa ICC. we are obliged to cooperate with court warrants as the country remains a member of Interpol. Ang Interpol na nga po ang nagsasabi na walang obligasyon
obligasyon. Kasi hindi naman treaty ito sa ICC. Hindi naman considered a treaty. Sabi ng Interpol, nandun sa kanilang website for all to see, ang pagpapatupad ng warrant ng Interpol o mga request ng Interpol ay hindi obligatory. Ito ay naaayon sa batas ng bansa na hinihilingan na ipatupad yung request ng Interpol, including warrants. Very clear yan. I-fact check niyo po ako. Lahat naman kayo marunong mag-Dan Fernandez, di ba? Mag-Google. Nariyan po yan very clear. Pangalawang punto sa pangatlo. Ano pong nakalagay sa ating konstitusyon? Chief Justice ka dati. Nakalagay, no person shall be deprived of life, liberty, or property Tama. without due process of law. Hindi pwedeng pagkaitan ng kalayaan ang isang tao kung hindi dumadaan sa proseso. Ano pong proseso ng naririto? Yung extradition law. Nakalagay sa extradition law, yung request for an arrest ng ICC na i-course mo sa Interpol ay in effect extradition yan. Tignan niyo yung extradition law kung hindi ako tama. Okay. Nakalagay po na may proseso bago ikaw ay extradite. Yan ay dadaan sa RTC. Pag re-request yung DFA, pupunta sa DOJ. Ang DOJ magpa-file ng petisyon sa RTC. Lilitisin yan at yan ay applicable pa. Appealable pa sa Court of Appeals bago ipatupad. Okay. May sinasabi silang batas na kapag daw ganyan ay pwedeng arestuhin. Hindi po yun ang konteksto ng batas. Basahin nyo pong mabuti. Number one, ang batas po natin, yan ay Republic Act, therefore an act of Congress. Yan pong batas na yan ay should be read in harmony with the Extradition Act na panahon ni Marcos Sr. Wala na nga pong batas. Dahil kung sinunod lang po ang batas, hindi sana nangyari na pinadala sa Netherlands or sa Hague itong si President Duterte. Wala na po sinusunod ito, sinarimulya na ito. Wala na eh. Papaano pa nga po susunod? Ay, ang kukunin po, ang poprotektahan po itong mga animal na ito, kagaya nitong naghihingalo na ito, si Bersamin na ito, ang poprotektahan nyo na sarili nilang mailalagay, maikakarga sa bulsa nila. Yan. Nandito na sa atin lahat ang batas eh. Hindi override. Pero ginawa pa rin nila, nagawa pa rin nila. Ngayon, anong masasabi mo, Senador Bato? Yan. Sinabi na ni Bersamin, hindi sa akin galing. Hindi rin sa galing kay Atty. Topacio. Binasa ni Atty. Topacio yung plano ni Bersamin na ipadala ka rin sa dahig. Ang mga magkakasunod yan, panghuli itong si BP Sara, pag malapit na yung 2028. Ngayon pa lang mag-isip ka na, Senador Bato. Ikaw, Bongo, isip-isip na kung ano ang pwede niyong gawin dyan. At ayaw kong magsabi, pero dito sa public, ayaw ko sabihin dito sa video ko. Pero kung gusto niyo makipag-coordinate sa akin, ay mayroon akong ikukan sa inyo. Gagawin na epektibo naman na kung ikaw ay planong ikaw, Bato de la Rosa, una, sunod si Bongo, sunod yung mga naging general sina Albalaydi na yan, Albalaydi, ano yan, basta yun, Albalaydi na yan. May kwan dito. Yan. Pag malapit na ang 2028,
si Sara Duterte na ang pwersahang ipapadala sa dahig. Huwag niyong baliwalain itong sinasabi ko. Mayroon ng pattern. Yung mga nakalap ko na mga pwedeng posibleng mangyari, may pattern na tayo. Ayan, mismong si Bersamin na nagsabi na ipapadala ka sa dahig, Senador Bato de la Rosa. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Bagay, wala na ako. Hindi ko naman kayo sinisisi. Hindi ko kayo sisisihin dyan kung hindi nyo niligpit lahat itong mga taong ito nung nandiyan kayo sa posisyon. Yung mga addict na yan. Kaya sinasabi ko, ito ngayon yung magbibigay ng leksyon sa ating lahat. At lalo na sa akin, nakatatak na sa ulo ko, if ever, sabi ko nga. Pero hindi ko po kailangan ng posisyon sa gobyerno. Ang sinasabi ko lang po rito para maging maayos ang gobyernong ito, isa hanggang 2 buwan lang po akong mananatili kung sakasakalit pagbigyan ako. Isa lang hanggang 2 buwan lang. Yun lang. Kasi ayaw ko po talaga nang magkaroon ng posisyon sa kahit na anong ahensya ng gobyerno. Ayaw ko po. Kasi kung ginusto ko yan, matagal na po. Dito lang sa amin, kung gusto ko mag-mayor, gusto kong mag-gobernador dito, okay. At pwedeng-pwede. Katunayan, ibinibigay ng dito sa akin yung pagiging mayor sana. Pero ayaw ko nga po ng ganyan. Ayaw ko po talaga ng politika. Pero sinasabi ko lang po, kung sakali man, mapagbigyan na ako na 1 hanggang 2 buwan, tutudasin ko lahat itong mga ito. Hanggat hindi natutudas itong mga animal na nagpapahirap dito sa mga kababayan ko, mananatiling mahirap itong mga kababayan ko na regular naming iniikutan ng team ko. Yan lamang, wala na pong ibang solusyon. Kaya sinasabi ko nga po sa kanila, sige, kaunting tiis lang. Pasasaan ba't aangat din ang kabuhayan ninyo? Kasi iisa lang ang solusyon dyan. Tudasin, lipulin, sunugin, maging kaluluwa nitong mga taong nagpapahirap sa inyo. Wala nang ibang solusyon. Lahat yan mga yan, ngayon alam na alam ko na dapat na burahin sa mundo itong mga dating mga sikat na ito. Ito mga sikat na ito eh. Ito ang dapat binubura para sa ganun mawala ang lahi nito. Mga ito. Ayawan ko kung mayroong tututol dito sa sinasabi ko, hanggat hindi nalilipol itong mga kawatang ito, hanggat hindi nalilipol itong mga demonyo at mga bobo ng mga putang ng to, walang katapusan ang paghihirap ng bawat Pilipino. Yan ang tandaan mo. Tandaan ninyo yan. At sino lang ang pwedeng gumawa niyan kung sakali? Ako lang ang pwedeng gumawa niyan. Tingnan nyo. Dumaan na dyan si Bato de la Rosa. Dumaan na dyan si President Duterte na talagang masasabi natin may kamay na bakal yan. Pero tingnan nyo. Hindi nagawa, hindi na iligpit lahat itong mga kalawang na sumisira dito sa ating lipunan. Pero sinasabi ko, isa lang, hanggang 2 buwan lang akong mapagbigyan ng susunod na administrasyon. Kaya sinasabi ko, isave ninyo ang bidyong ito. Dahil sa unang arangkada ko pa lang, baka malimas na lahat ng mga ito. Hindi na aabot ng 2 buwan. Gusto ko nga sa isang araw lang, pag naipon ko lahat itong mga ito, maniwala kayo sa akin, isasangag ko itong mga ito. Napakadali eh. Kung itong gagawin ko ay kasalanan sa Diyos, at kung ito naman ang makakapagpaalwan sa lahat ng mga kababayan ko, so be it. Tutudasin ko itong mga ito. Tutudasin ko.
maging kaluluwa nitong mga ito, wala akong ititira na kahit na kapirasong anino nitong mga litsing ito. Magpakasaya na kayo. Hindi man ako ma-appoint, hindi man ako mabigyan ng posisyon, may gagawin ako sa inyo, mga putang ina ninyo. Maraming salamat po at pasensya na po kayo. Dahil talaga pong grabe. Sobra na po talaga yung nakikita ko. Sobra na po, kaparami na po ng parami itong mga iniikutan namin. Sobra na po. Hindi naman po sa nagre-reklamo ako dahil kaya ko pa namang suportahan itong mga ito. Ang sa akin po ito, hindi naman po pwede na ganito na lang ng ganito. Matapos limasin itong mga animal ito na nandyan sa gobyerno, lalo na itong recto na ito, itong Romualdez na ito, matapos nilang simutin ang pira ng gobyerno, ang magsasuffer ngayon itong mga kababayan ko, that I will not allow. Piprituhin ko itong mga ito. Maniwala kayo sa akin. Muli po, pasensya po at salamat. At mahal na mahal ko po kayong lahat.